Hello YouTube, Romel Reaction. Welcome to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin notification bell at silikol para updated kayo sa mga upload na reaction video na kagaya po nito. At lalong-lalo na ikaw kung mahilig ka sa mga treasure o treasure hunter, yung Yamashita treasure, ay mag-subscribe ka na. At huwag natin ito patagalin. Tirahin na po natin ito bago patirahin ng iba. Let's play. Ayan. Assets. It's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. Alam Milyong toneladang ginto, napakaraming kayamanan ni Marcos. nating mayaman ang mga Marcos. Pero saan ba nanggaling ang pera nila? Sabi-sabi sa social media, nagmamay-ari daw ang mga Marcos ng tone-toneladang ginto. Wow, Nailigtas grabe, daw napakarami. nila hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Pero, naku bes, parang imposible naman yan. Ano yung totoo? I-fact check natin. Isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit hindi totoo ang sabi-sabi na galing sa ginto ang kayamanan ng mga Marcos. Okay. Sabi nila, may 1 milyong toneladang ginto ang pamilyang Marcos. Grabe, ang yaman! Para sa akin mga idol, parang naniniwala ako na may maraming kayamanan ng mga Marcos. Gawat nga nung napanood nyo yung Jessica Soho, yung kay Roger Rojas sa Baguio na kinuha daw ni Marcos ang Golden Buddha at mga gold bars. Pero hindi ito totoo. Kaya ako Ang napanood nyo yun. totoo, kung susumahin mo ang lahat ng nahukay na ginto sa buong mundo, umaabot lamang ito sa 200,000 tonelada. Ayon sa mga eksperto, maaaring umabot pa sa 54,000 tonelada ang natitirang ginto na hindi pa namimina. Kaya umaabot lamang sa tinatansyang 254,000 metric tons ang ginto sa buong mundo. Kung ganoon, papaano magmamay-ari ang mga Marcos ng 1 milyong tonelada ng ginto? Hindi ba imposible? Sa bagay, Sabi-sabi rin sa social media na ang Pilipinas daw ang nagmamay-ari ng pinakamaraming gold reserve. itong picture na yan, ito ba yung ito ba yung Golden Tara na nakuha sa Mindanao, yung naglalabas sa ilog? Ito nga tayo na parang naando rin yun dati sa sa TV. Sa buong mundo. Sa picture na to. Bes, hindi rin to totoo. Yung totoo, hindi kailanman nanguna ang Pilipinas sa dami ng gold reserves ayon sa opisyal na datos ng World Bank. Laging nangunguna ang Estados Unidos sa pinakamaraming gold reserves mula pa noong 1960. Base sa datos ng International Monetary Fund noong Hunyo 2020, pang 23 bansa ang Pilipinas sa pinakamaraming gold reserve sa mundo. May sabi-sabi rin na naging abogado ng umano'y Italiano Royal Family of the Philippines si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maharlika Kingdom daw ang kaharian ng mga Talyano na sumasakop umano hindi lang sa Pilipinas kundi sa karatig na lupain. Sabi rin nila, binayaran daw ng mga Talyano si Marcos ng malaking halaga. Pero ang ko lang din mga ka-TH mga idol, bago kasi dumating sa atin yung Hapon, yung Yamashita o your Yamashita treasure, meron na talagang mga gold sa atin, gawat sa mga ninuno, yung tinatawag na dato, sultan, yung nahuhukay, di ba, na MGS yan. Kaya may gold din dito sa Pilipinas. Bakit parang ngayon lang natin narinig ito? Bes, yan ay dahil kahit katiting ay walang batayan ang mga kwentong ito. Walang ebidensya na may hari reyna na namuno sa buong Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Pero naniniwala talaga ako sa akin. Noon, Talagang mayroon talagang Yamashita treasure dito sa iba't ibang mga barangay. Wala ring katibayan na nagkaroon ng kahariang Maharlika na pinagharian ng pamilyang Talyano. At kung totoo ngang binayaran ng mga Talyano si Marcos ng ginto, bakit kaya walang nabanggit na kahariang Maharlika o Talyano Royal Family sa librong Tadhana, The History wala lang binanggit of the Filipino People? Ang Tadhana ay librong pangkasaysayan na kinumisyon ni Marcos noong panahon ng martial law. Aprobado ni Marcos ang librong ito. Ayon sa Tadhana, walang nag-iisang estadong namamahala sa Pilipinas noong dumating ang navigator na si Miguel Lopez de Legazpi. Ayon din sa historiador na si Ambeth Ocampo, kaduda-duda ang kwento tungkol sa mga Talyano. May kopya si Ocampo ng tala-arawan ni Marcos. Bukod dito, kapag naghanap ka sa website ng Supreme Court, sa Lawful website at sa Chan Robles Virtual Law Library, walang lumalabas na desisyon na kung talagang mayroon din talaga yung kayamanan yung Marcos, asa na ngayon? Diba?
kung natatandaan nyo din dati na sabi bago nag-eleksyon, na sabi ni Bongbong Marcos ay pamamahagi na daw niya yung kayamanan ni yung dati nga yumaong Marcos, si Ferdinand Marcos. Sabi niya yun, diba, na kinasasakmutan ano ni din sa, Marcos sabi niya dati. Italiano bago ng 1949. Kung ganoon, saan ang galing ang kayamanan ng mga Marcos? Itinuturing na ill-gotten wealth ang kayamanan ng mga Marcos dahil Okay. napatunayan na mas malaki ang halaga ng nalikom nilang pag-aari Yes. kaysa sa lehitimong Tama. kinita nila habang nakaupo bilang presidente si Ferdinand Marcos at nakaupo bilang governor ng Metro Manila si Imelda Marcos. Okay. Nahatulan na ang mga Marcos sa iba't ibang kasong may kaugnayan sa kanilang hidden wealth sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, may ibang kaso Ito si Melda kababayan ko ito taga Leyte. Samar Leyte. rin silang napanalunan. May nakita ka bang kaduda-dudang impormasyon tungkol sa kayamanan ng mga Marcos? Para sa akin mga idol or mga ka-TH, ay ako talaga naniniwala na maraming kayamanan si Ferdinand Marcos kasi dumating sa atin yung bago ng World War II, dumating sa atin yung mga Hapon, talagang